Tinan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba, ASEAN May ASEAN Summit. Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco. Siyempre si Attorney Trixie nasa gabinete naman siya before. So si Franco ba, kasi ang sinasabi ni Claire Castro, hindi daw niya kaibigan ito. Hindi totoo. Public knowledge naman na si Franco Mabanta ang social media director ni BBM nung tumakbo siyang vice-presidente noong 2016. So, hindi ko alam kung may participation siya sa 2022, pero sigurado yung 2016. On record yan, maraming pictures, nag-surprise birthday party pa si BBM para kay Franco at some point. So, magkakilala sila, magkaibigan sila. Ewan ko if yun yung current state. Pero ang masasabi ko, dati oo. Pero ang sure tayo dyan, hindi siya nagtrabaho under the PRD administration. Sigurado ako dyan. Wala. Sigurado, magkakasama kami sa opisina ni Antonio. Sigurado kami hindi nagtrabaho si Franco ever sa mga Duterte. And bakit sa tingin ninyo, bakit itinidikit kagad sa Duterte ito? And bakit nag-react ang Malacanang kahit hindi naman sila involved dito sa dalawang party? Yung entrapment, yung extortion. Bakit kaya nag-react ang Malacanang? Siguro si ma'am yun. Kasi that goes to narrative eh. Alam mo, ang problema sa Malacanang, lalo na yung tagapagsalita, basta may pantira ng Duterte, gagawin niya. Best friend niya yan. Oo, no? Kahit pilit, kahit isinisingit na, may props pa nga siya eh. So, the fact na may props siya, ayan yun, nakikita niyo, may props. Handa! Mahilig siya sa ganyan eh. So, ang naratibo mo, Attorney, alam na alam. Alam nyo kung kailan yung picture na yan? Naalala nyo? Nasa kaliwa? Oo, sa Christmas party Christmas party yan ng mga vloggers. Ng vloggers, Na pumasok lang siya 2017 doon. Alam mo ang mahalay pa niyan, Banat Bay. Tingnan mo yung title sa likod niya. Hindi ba yung pambabastos? Diba, ASEAN May ASEAN Summit. Summit tayo. Ginamit na naman niya yung stage para manira sa Duterte. Ganyan din ang ginawa niya sa ASEAN, sa Malaysia. Nagsalita siya, tapos meron na naman siyang picture, Duterte rin ang may kasalanan. Kaya kawawa itong fake news peddler na ito. So, Pamalo, may ano ba na... Kasi, di ba, alam naman natin si Attorney Claire Castro is tigapag-ano ng Malacanang. Tagapagsalita. Maaya ano ba natin yon? Maisisisi ba natin kay Marcos Jr. yung mga Abay, oo. Lahat ginagawa ng niya? sinasabi niyan, may bindisyon ng Pangulo. Hindi ka Siya naman yung pwedeng principal. tumayo dyan sa stage na yan eh. So, ibig sabihin, kagustuhan din ng Pangulo yung ginagawa niya. Salita ng Pangulo o salita ng First Lady? Salita ng Pangulo. Ito Hindi ba, naman Prof? accountable yung isa eh. Prof, ito ba ay, itong ginagawa ni Claire ba, sa tingin ba nila nakakabuti ito diyan sa Hindi. sa popularity nila? Bakit nila ginagawa ito? Alam mo, alam naman nilang mali eh. On record ako na may study kaming ginawa na sa bawat bukas ng kanyang bibig, bumababa yung tiwala ng Pangulo. Pero ayaw nilang i-accept yung correlation study na yon kasi sinasabi nila may katungkulan daw. Hindi katungkulan ng press officer. Officer, Na mamuliti ka sa podium. Ang tungkulan niya is to inform the public of the activities of the president, the projects, the programs, the policies, never to hit. Then you go out of the podium if you want to hit and be the propagandist of this administration. Out of the box ka. Out of the flag, no, out of the seal. Kasi ang institusyon ng presidente ang ginigiba mo sa tuwi ka nagsasalita ng ganyan. Attorney Trixie,
Nung panahon mo ba, nautusan ka ba na birahin ng Duterte? Standards na lang. So, standards Hindi na lang. naman, Nung Hindi, panahon nila. walang ano. Actually, minimal lang yung direktiba ni Pangulo sa akin noon is, ang trabaho ko, hiniwalay, hindi ako spokesperson, pero tagapagsalita ako para sa gobyerno. Sino nagdidirekta muna sa'yo para malinaw tayo? Si Pangulo. Si Pangulong... Pero limited yon. So kung kunwari, hindi kami nagkita, pero may katanungan tungkol sa ano yung direktiba niya, ano yung policies niya, ibig sabihin nun, dapat aral ko na lahat. So lahat ng speeches niya, binabasa ko, nakatranscribe yan, kaya yung maaga ko gumigising, 2 a.m., check ko yung news, check ko din lahat ng mga previous speeches niya. So pag alam ko na kung ano yung sinabi niya, madiderive mo na kung ano yung direktiba at ano yung mga developments na gustong isa publiko ng Pangulo. So kahit hindi kami madalas magkita, alam na namin. Base dun sa mga nasabi na niya. Attorney, ito lang. Gusto namin malaman sa inyo. Kasi yung definition ni Claire Castro ng nahuli, iba eh. Kayo po ba? Ano pang definition niyo dun sa nahuli? Well, kasi ang pagkakaintindi ko na sinabi, arestado. So sa Pilipinas kasi may very specific na definition ng arrest. Merong dinakip mo to bring the person to the jurisdiction of the court. Yun yung purpose ng arrest. So, pero of course, dadaan ka pa. May mga proseso pa yan bago ka umabot sa hukuman. So, meron din mga instances na halimbawa, drunk and disorderly conduct. Hinuhuli ka para hindi ka endangering yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Tapos isusort out yun, titignan ng pulis, may krimen ba dito? Kailangan bang dalhin ito sa jurisdiction ng hukuman? O yung purpose is matigil lang yung disorderly conduct. So, pwede rin ganun. So, pwedeng malawak. Depende din kung ano yung purpose. Ano ba yung sinabi ng Pangulo? Abogado ba ang Pangulo? Legal ba yung definition ng sinabi niya? Ano ba yung translation? English ba? Did he use the word arrest o detain? Ang pagkaintindi ko, detain. Anong klaseng detention yon? So, pwede rin yung dinetain siya, kung mayroong problema sa kanyang mga dokumento, then isusort out yon. Yun yung second na definition na nakita natin. So, ang word na ginamit kasi, detain. English, di ba? Detain. So, medyo hindi siya ganun ka... Prof. Malu, pakinggan natin kung ano opinion niya doon. Yung doon sa aresto. Si Presidente naglagay sa meta niya. Meta page. So, what is there to contradict? What is there to redefine? Alam mo alam ito ni Secretary Angeles, no? Pag ang Presidente nagsalita, that is the script. Hindi mo kailangang i-redefine. The moment you redefine, that is damage control. Nakita naman natin sunod-sunod na araw, damage control sila hanggang sa umabot kay Secretary Remulla na sinabi niya na ako nang nagkamali, ako nang hinako na lang. That is the burden of being a spokes of the President. Correct. You just have to take the cudgels for the President, Wala but kang not choice. do damage control. Kasi nakakatawa eh. Hanggang sa umabot kay Secretary Lazaro, no, sinabi niya, I do not know, I was not a part of the discussion. And when she is the first person that should be notified. And then, nagpalabas sa Malacanang, the President calling the Ambassador of France, the Ambassador of Czech Republic. Really, do you have to do that? Just to support your narrative? Ikaw ang naglabas, ikaw ang nag-post, ikaw ang kumuha sa sarili mo. Acceptable po ba yung reason nila na may sarili kasing policy ang Czech Republic, kaya hindi na sila po pwedeng magkomento after nung napahiya sila dun sa about sa Oo, nahuli? at saka alam mo, ang napakaganda doon, renespeto, si Presidente, hindi niya renespeto on sovereignty ng Pilipinas kay Presidente Duterte. Pero ang France, hindi naman citizen si Congressman ko ng France eh. Pero took the cudgels. Kasi nga, may issue tungkol sa political asylum. No? Kahit si Czech Republic, wala naman tayong extradition. Yun ang kailangan i-establish. Wala tayong extradition. Bakit ba ang sinasabi ng Malacanang, dali, kailangan yung ibalik sa amin. Why? Kasi nasanay tayo sa red notice. Sinabi ni Attorney Claire na binagbigay daw ng information ang France na nag-apply ng asylum si
si Saldico. Pwede ba mag-disclose ang France regarding sa asylum ng isang tao na tumatakbo nga doon sa bansa Kasi na tinatakbuhan apparently, ang port of entry ni Congressman Ko it was Paris. France. So kung nagre-request ka ng asylum, parang si Secretary Roque. Kaya siya Austria. pumunta sa Austria eh. Kasi ang pasok niya sa EU, Austria. I mean, had they checked with Secretary Lazaro, these things would have been easier dealt with. Not go into damage control. The moment you do damage control, there's something wrong with the statement of the President.